Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon, ang ating focus ay nasa balakang at ang kondisyon nitong tinatawag na arthrosis. Kaya't kailangan nating talakayin ito agad-agad. Ngayon, matututo tayo at susubukan natin ito ng sabay-sabay. May ilan na manonood lang, syempre. Pero mas maganda kung sabay-sabay nating susubukan. Kaya isuot niyo ng inyong mga pang-ehersisyong damit at may oras pa kayo para tapusin ang pagkain. Magandang gana sa lahat ng kumakain pa. At ngayon, sisimulan nating ibalik ang lakas ng balakang. Kanino ito makakatulong? Sa mga may arthrosis na. Pero kung nasa unang yugto pa lang kayo, walang problema. Kung nasa ikalawang yugto na, may ilang tanong kung ano nga talaga ang lagay ng inyong balakang. Kapag nagdikit na ang mga ibabaw ng kasukasuan, operasyon na ang kailangan at pansamantala lang ang ginhawa sa sakit. Kung ikaw naman ay medyo malusog na tao at gusto mong palakasin ang iyong balakang at mag-prevent ng arthrosis ng balakang, Hindi rin kita pipigilan. Sige, panurin at ulitin mo, makakatulong din ito sa'yo. gusto ko rin ipaalam sa inyo bilang pagdiriwang na matagalan nating hinihintay na ikawalo ng maso. Ang access sa lahat ng ehersisyo ay nasa link sa description. 2 araw na libre para sa lahat. Kahit babae, kahit lalaki. Pwede rin ng mga lalaki, walang problema dyan, kahit na pambabae ang okasyon. Regalo ito para sa lahat, walang pinipili. Sa link sa description, nandoon ang buong set ng mga ehersisyo na kinabibilangan ng pagsasanay para sa lahat ng kalamnan, biomekanika ng mga galaw at self-massage. Lahat ay nandoon sa link sa description. At ngayon, simulan natin ang ating balakang. Ang mga kalamnan na kakailanganin natin ngayon ay ang gluteus medius. Ang tungkulin nito ay ang paggalaw ng paa papalayo sa gilid at kapag tayo ay nakatayo, napapastabilize ang balakang. Ang balakang, hita, ang ating kasukasuan sa balakang, oo, ganito yan. Ang buto ng hita ay nandito. Iguguhit natin ng simple. Ito ang paa. Heto ang ating kasukasuan sa balakang at ang gluteus medius. Matatagpuan ito dito sa gilid. At sinasakop nito ang buong bahaging ito. Madalas, sa marami, ito ay naaatrofia at may nararamdamang discomfort kapag may problema na sa kasukasuan. Sa mga may arthrosis ng kasukasuan sa balakang, siguradong naaatrofia ito. Kapag matatag ang balakang, ito ang nagaangat ng paa pagilid. Kapag matatag ang paa, ito ang humahawak sa balakang. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung nakatayo tayo sa isang gilid at inaangat ang paa, ito ang sumusuporta sa balakang natin. Sa kabila, ito rin ang pumipigil para hindi bumagsak ang balakang. Kita nyo? Ibig sabihin, habang naglalakad tayo, ang gitnang gluteal at kaunting malaking gluteal na kalamnan ang nagpapatatag sa balakang natin. Pagpapatatag ng balakang sa paglalakad. Madalas, dahil ito ay mahina. Nagsisimulang magdikit ang dalawang ibabaw ng kasukasuan na ito at nasusugatan sila dahil sa pagkikiskisan. Ang ibabaw ng ulo ng buto ng hita at ang ibabaw ng acetabulum dito sa bahagi ng balakang. Naglalapit ang mga ito kaya nakakagasgasan at nagbabanggaan. Dahil dito, nasisira at numinipis ang kartilago, namamaga, nasusugatan ng guto at nakakaroon ng arthrosis. Kung mapipigilan ito, posible ang pag-recover ng kartilago. Pero kailangan munang stabilize ang kasukasuan. Kailangan itong, kumbaga, bawasan ng bigat o pressure dito. Para hindi makadikit o magkasalpukan ang mga ibabaw ng kasukasuan tuwing gumagalaw at hindi sila masyadong magkalapit sa isa't isa. Una, ang gluteus medius na kailangan natin ngayon. Pangalawa, ang gluteus maximus. Ginagamit natin ito habang gumagalaw, habang naglalakad. Ang hiwalay na galaw nito ay ang paggalaw ng paa paatras, paggalaw ng paa ng 45 degree. Kasama ito sa pagyuko, pagtayo sa isang paa, at pag-akyat sa hagdan gamit ang likod ng hita. Maraming galaw ang ginagamitan nito. Maraming problema kapag wala ito. Pero pwedeng mabuhay ang balakang kahit wala ito. Ibig sabihin, hindi malaki ang epekto ng kahinaan nito sa gitnang puwit na kalamnan. Minsan,
sabay naaatrofiya ang gitnang at malaking puwit na kalamnan. At kadalasan, mahirap itong maibalik kapag wala na ang malaking puwit na kalamnan. Kaya pareho silang kailangang ibalik. Ang tanong, kailangan ba ito para gumana ang gitnang puwit na kalamnan? Ang totoo niyan. Sa ilalim ng gluteus maximus, alam naman ng lahat kung nasaan ito. Dito, sa likod. Meron tayong maliit na piriformis na kalamnan. Ganito ang direksyon nito. Alam ng lahat na sa ilalim nito ay matatagpuan ng sciatic nerve, sa ilalim ng piriformis na kalamnan. Pero sa ilalim din ng piriformis na kalamnan ay may dalawang nerve na lumalabas, ang upper at lower gluteal nerves. Isa ay papunta sa gluteus maximus, isa naman sa gluteus medius. Kapag mahina ang malaking puwit na kalamnan, tuloy-tuloy na pipinsala ang piriformis. Nawawala ang elastisidad, tumitigas, nagkaka-fibrosis, hirap yunat, napipinsalang nerve, at nagkakaroon ng spasms. Bukod sa sciatic nerve, naipit din ang dalawang ugat. Isa papunta sa gitnang puwit na kalamnan at isa sa pinakamalaking kalamnan dito. Pareho silang naipit at hindi gumagana. Kaya para maibsan natin ang piriformis na kalamnan, para maging elastic ulit ito, kailangan din ng malaking puwit na kalamnan. Ayan, ito ang dalawang pangunahing kalamnan natin. Mahalaga rin ang lahat ng kalamnan sa likod ng hita. Kailangan din ng mga adductor na kalamnan. Ang gitnang puwit na kalamnan at ang antagonist ng gitnang puwit na kalamnan. Ang kabaliktarang galaw na ito ay ginagawa ng grupo ng mga adductor na kalamnan dito. Kapag humihina ang gluteus medius, itong mga kalamnan na ito, nagiging maikli rin sila. Hindi nila hinahayaan na maunat sila. Palaging naninigas. Kaya nakakaroon ng kagustuhan na iunat sila. Dahil nararamdaman ng tao na limitado ang paggalaw ng kanyang balakang. Iniunat niya ito at dahil doon, nasasaktan niya ang sarili niya. Lalo pang hindi na ipapaunat ang mga ito habang tumatagal. Kasi kailangan mo nang sanay ng gluteus medius at ang mga adductor na kalamnan. At ngayon, ipapakita ko kung paano pa mapapaunlad ang paggalaw ng kasukasuan dahil bukod sa mga kalamnan, mahalaga rin ang galaw ng kasukasuan na parang ganito. Paikot dito, dito. Ibig sabihin, kita nyo, bilog ang hugis nito. Kaya sa ibabaw ng kasukasuan, pwede pa itong gumawa ng paikot na galaw na ganito. Ibig sabihin, ayan, dito, dito. Malaking bagay din ang ganitong uri ng paggalaw. Kapag nawawala ito, ang kasukasuan ay palaging napupuwersa ng isang uri ng pressure, isang uri ng bigat, at nagsisimula rin itong masaktan o ma-injure. Sige mga kaibigan, magsimula na tayo. Magsisimula tayo gaya ng nararapat sa mga klasikong ehersisyo para sa ating gluteus medius na kalamnan. Maaari natin itong hatiin sa tatlong bahagi. Sa pamamagitan ng pagbabago ng posisyon ng paa, maaari nating bigyan ng bigat o pressure ang bawat bahagi. Ang harap, gitna, at likod na bahagi ay sabay-sabay nagagana. At ito rin ay kasabay na magtatrabaho kasama ng gluteus maximus na kalamnan. Para dito, hihiga tayo sa ating tagiliran. Depende sa kung gaano kaayos ang inyong kasukasuan, doon din nakadepende ang lawak ng inyong galaw. Kayo ang magtatakda ng dami ng ulit. Kapag napapagod na ang kalamnan, pwede pang magdagdag ng ilang ulit. Kung nananatili ang tamang galaw, kapag may naramdaman kayong sakit, tumigil na kayo, hayaan ninyong magpahinga ang kalamnan. Ang unang galaw ay ang pag-angat ng binti pataas. Ganito lang. Ang ibabang binti ay ibabaluktot ninyo para hindi kayo magalaw o matumba sa gilid-gilid. Kung napapagod agad ang leeg kaysa paa, pwedeng maglagay ng unan sa ilalim ng ulo o ipatong ang kamay sa ulo. Sa ganitong paraan, na-ehersisyo rin ang leeg. Mula rito, simulan ang pag-angat ng paa pataas. Kung mahirap o mahina ang pag-angat, hindi na kailangang bantayan kung paano nakapihit ang paa. Pero kung medyo sumusunod naman ang inyong paa, subukan ninyong panatilihin na ang inyong talampakan ay parallel din sa sahig. Ganito ang pag-angat pataas. Ito ang unang posisyon. Ang ating paa ay parallel o nasa isang linya kasama ng katawan. Gawin sa isang side kapag napagod na ang kalamnan. 5 hanggang 10 ulit ay sapat na, lalo na kung ngayon ka lang magsisimula.
Ulitin din sa kabilang side. Huwag mong pilitin na gawing sobrang laki ang galaw. Dahil ang layunin mo dito ay hindi para dagdagan ng pagkilos ng kasukasuan, kundi para panatilihin ang bigat dito mismo sa kalamnan. Kahit na mas maliit ang galaw na ginagawa mo kaysa sa kaya ng iyong binti, mas mabuti yon. Dahil kapag masyadong mataas ang pag-angat, mas madali para sa kalamnan. Kaya mga ganitong saklaw ng galaw ay sapat na. Kung mahirap, pwedeng ibaba ang paa. Magpahinga ng 1 segundo, tapos itaas ulit. Ibaba, itaas. Kung hindi naman mabigat, pwede mong panatilihin ang kalamnan na may bigat palagi. Itinaas, ibinaba. Napagod ang kalamnan, nanhina. Sa simula, mabilis mong mararamdaman ang pagkapagod na ito. Siguro nagtataka kayo kung bakit may bola ako. Hindi naman ito kailangan sa pag-ehersisyo. Mamaya, ipapakita ko kung paano paluwagin ang mga kalamnan. Sa madaling salita, gumawa tayo ng 2 o 3 set para sa gluteus medius. Tapos lilipat tayo sa gluteus medius pa rin, pero ibang parte naman ito. Iunat natin ang paa paabante, at mula sa posisyong ito, gagawin din natin ang parehong pag-angat. Mas mahirap kapag mabagal mong ginagawa. Kung nahihirapan ka, pwedeng magdagdag ng kaunting buwelo, lalo na kung mabigat para sa'yo. Subukan mong mas bagalan ang pagbabalik ng paa. Pwedeng mabilis ang pag-angat, pero dahan-dahan pababa. At kung gagawin mong mabagal, pareho pataas at pababa, mas lalakas ang trabaho ng mga kalamnan mo. Mas kaunti ang magiging bilang ng mga ulit. Pero mas magiging epektibo naman ang mga ehersisyo. Ginawa sa isang side, tapos sa kabila naman. Ilang ulit lang. Sunod naman, ilalayo mo ang paa mo paatras dito. At mula sa posisyong iyon, habang nasa likod pa rin, itataas mo ito sa pinakamataas na posisyon. Itataas mo pataas, ibababa. Subukan mong gawin din ito ng 5 hanggang 10 ulit sa magkabilang side sa pareho. Kung hindi mo na nararamdaman ang bigat ng mga ehersisyong ito, pwede mo itong gawing mas mahirap sa pamamagitan ng sa harapang posisyon. Bahagya mong ibinababa ang paa mo mula sa sofa o kama, ganyan, para mas stretch ang kalamnan. Mas mababa na? Oo, hindi lang hanggang dito, kundi hanggang dito talaga. May stretch ang kalamnan mo. Mula sa nakastretch na posisyon, iaangat mo. At sa likod ng posisyon, ayan sa likod, sandali, iikot ako. Paano ba ako iikot? Ganito ako iikot. Ibig sabihin, ayan, sa likod na posisyon, dito rin. Kita mo, ibinaba ko siya dito at mula dito ko iaangat. Ibig sabihin, hindi ko siya ginagawa mula sa sahig, kundi mula dito. Ayan, isa, at mula dito ko inaangat. Ibig sabihin, dito medyo naunat siya. At mula sa posisyong ito, ayan, tinaas ko pataas. Naunat, tinaas, pataas. Ayan. Ganon din, ito ay para mas gawing mahirap. Para mas malaki ang bigat o load. Sunod, hawak ko na ang bola. Marami natatanong tungkol dito. Ngayon, ipapakita ko kung anong dapat gawin dito. Pwede mo itong gawin nga pala sa simula o sa dulo o kahit sa pagitan ng mga ehersisyo. Pwede mo rin itong gawin. Sa tulong nito, matatarget mo ang gluteus medius at gluteus maximus, pati ang piriformis muscle. Paano? Meron kayong 3 bahagi na tinraining ninyo. Ang mga kalamnan sa harap, gitna, at likod. At itong 3 bahagi na ito ang imamasahin ninyo gamit ang bulang ito. 2 paraan. Idiin ninyo, hawakan, at hintayin hanggang mawala ang sakit. Kung walang sakit, gawin ito habang gumagalaw. Paano gawin? Isang paraan na panimula. Mas maganda kung dito kayo magsimula. Ilagay ang bola sa pagitan ng pader at ng kalamnan, tapos imasahin ninyo ng ganito, dahan-dahan ninyong pinapalambot. Ibig sabihin, ganito yun. Dito ginagawa, dito rin ginagawa. Sa itaas na bahagi, medyo mas mababa. Dito, huwag ninyong idiin ang bola mismo sa mga buto. Sa taas lang ng kaunti ang imasahi. Dito ninyo imasahi. Ang gluteus maximus din, ibig sabihin ang buong area na ito. Ganito ang prinsipyo. Ibig sabihin, nahanap mo ang masakit na bahagi. Kung hindi naman masyadong masakit, pwedeng imasahi habang gumagalaw. Kung ang sakit ay mahirap tiisin, idiin mo lang.
I-adjust mo ang diin para hindi masakit. Pero yung parang masarap pa rin, yung magaan lang na kirot, tapos dahan-dahan mong minasahe ang buong puwit. Lalong mahalaga, itong parte kung nasaan ang piriformis muscle. At dito, sa pagitan ng ischium at femur, imasahe nyo rin ang parteng ito. Magandang epekto nito sa paggalaw ng kasukasuan ng balakang. Itong parte na ito. At ngayon mga kaibigan, ipapakita ko ang isang ehersisyo na malamang hindi niyo pa nasubukan noon. Baka nasubukan niyo na, pero sa ibang paraan. Ngayon, ipapakita ko kung paano ito gawin ng mas epektibo. Ehersisyo ito para mapabuti ang galaw ng balakang. Malaki rin ang naitutulong nito para maalis ang paninigas ng piriformis na kalamnan at maparelax ito, gawing mas elastiko, at syempre, mapataas ang paggalaw ng kasukasuan ng balakang. Dalawang galaw ito. Ang una ay ang pag-ikot ng balakang papunta rito. Ito ang unang galaw na ating sasanayin. Ang pangalawa naman ay ang pag-ikot ng balakang papunta rito. Itong galaw na ito ay medyo mahirap gawin, pero napakaganda nito para sanayin ang paggalaw ng kasukasuan ng balakang. Ibinabalik nito ang amplitude ng galaw ay kapansin-pansin. Sige, panoorin ninyo ang ginagawa natin at ipapakita ko rin ang ilang yugto ng pagsasanay. Hihiga muna tayo sa tagiliran. Ganito. Pero magsisimula tayo sa mas simpleng ehersisyo. Ibig sabihin, itong magiging galaw natin papunta rito. Yung paa na nasa ilalim, yung paang hinihigaan ko, ilalagay ko ito sa unahan. Kailangan gawin ito sa kama, massage table, o sofa, kahit saan pwede. Ilalagay ko ito sa unahan sa ganitong paraan. Dito, yung anggulo sa pagitan ng katawan at hita, mas maganda kung hindi 45 degree, kasi mahirap igalaw ang kasukasuan kapag ganon. Mas maganda kung anggulo dito ay, ilan ba ito? Higit sa 90 degrees, tama ba? Ibig sabihin, yung anggulo ng tiyan at hita, hindi 90 degrees. Ilalayo mo ng kaunti ang paa para mas tuwid. Ngayon, ilalagay natin ang paa sa likod ng komportable. Yung kalahati ng balakang, ilalagay din natin sa likod. Ibababa natin ang paa hanggat kaya. Kung di ka komportable, ituwid mo pa ang paa, huwag masyadong baluktutin. Ibinababa natin at itataas mula sa posisyong ito. Ibaba, itaas. Ibaba, itaas. Ganitong galaw. Kapag mas inilayo mo pa ang balakang dito, mas mahirap ito. Kaya kung nahihirapan ka, huwag mo munang gawing mahirap. Iatras mo muna ang balakang mo. Ibaba mo ang paa. At mula sa posisyong ito, itaas, ibaba. Unti-unti, lalaki ang pagkilos o paggalaw na ito. Kung nakakaramdam ka ng sakit, bawasan mo ang saklaw ng galaw. Huwag mong ibaba ng todo ang paa. Kung sumasakit pa rin kahit anong saklaw, huwag mo na itong gawin. Subukan mo na lang ang susunod na gagawin natin. Ibig sabihin, ganitong uri ng galaw. Dito, sabay-sabay na nagtatrabaho ang maraming kalamnan na nakapaligid sa balakang. Ang saklaw ng galaw kapag una mong sinusubukan ng ehersisong ito, maaring magkaiba sa kanan at kaliwa. Sa isang bahagi, maaring mas malaki ang saklaw. Sa kabila naman ay mas maliit. Subukan mong gawin. Ibig sabihin, hindi kailangang masyadong itaas. Pwedeng ang pahalang lang. Depende sa'yo. Dapat gawin ito ng komportable at walang nararamdamang discomfort. Karaniwan, magkaibang galaw ng kanan at kaliwa. Mas mabilis mapagod ang isa, mas mabagal ang kabila. At ang kabaliktarang galaw nito. Kung ang una ay nagdudulot ng sakit, magsimula ka sa pangalawa. Kung ang una ay hindi masakit, gawin mo pareho. Kumuha tayo ng bolster. Pwede rin kahit anong unan kapalit ng bolster. Ilagay natin, mas maganda kung hindi sa pagitan ng mga binti, kundi sa gilid, ganito. At, pwede mo pa nga siyang taasan para mas mataas. Ganitong taas, sapat na rin ito. Ilaylay din ang paa at mula sa posisyong ito, itaas mo pataas. Itong ehersisyo na ito
ay napakaganda rin para mapaunlad ang paggalaw ng balakang. Dito rin, itong ibabang bahagi ng balakang, pwede mong bahagyan iatras papunta rito. Pumili ka ng posisyon na komportable para sa'yo. Siguraduhin na wala kang mararamdamang anumang hindi komportable habang ginagawa ang ehersisyo. Kung tinutulungan mo gamit ang paa, ayos lang, walang problema. Hindi ito nakakapekto ng masama sa paggalaw ng mga kalamnan. At sa posisyong ito rin, itaas, ibaba, Kung masyadong matigas ang foam roller at masakit sa hita, pwede kang maglagay ng tela sa ibabaw nito o humanap ng mas malambot. At sa kabilang bahagi, ganon din ang gawin. Ibig sabihin, inilagay mo na ang foam roller, inayos mo ang posisyon ng balakang para komportable kang gumalaw, at mula sa posisyong ito, itinaas mo, ibinaba, itinaas, ibinaba. Ganito ang galaw. Ayan. Sa magkabilang panig din, mula 5 hanggang 10 ulit. At sa susunod na hakbang, halos pareho, ito rin mismo ang galaw. Sisimulan mo na itong gawin gamit ang resistance band. Dito mo ikakabit ang goma. Ikakabit mo ito sa paa. Humiga ka rin. Bahagyang babaguhin ang posisyon ng balakang mo. Ipihit mo ito papunta rito. At mula sa posisyong ito, hilahin pataas, tapos dahan-dahang ibalik. Hilahin pataas at dahan-dahang ibalik. Ayan. Gawin din natin ito sa magkabilang panig. Hindi mo kailangan ng matigas na resistance band ngayon. Dito, para maibalik ang pagkilos ng kasukasuan, kailangan mo ng ganito. Yung mas malambot, hindi matigas. At ang kabaliktaran ng galaw na ito, pwede mo rin subukan gawin ito gamit ang mga pabigat. Bala. Dapat maganda rin ang resulta nito. O kaya naman ay gamit ang goma. Ayan. At dito rin, pataas at pababa. Dito, pwede mong isabit sa paa o kaya sa may binti, medyo mababa. Kapag mas iniikot mo ang balakang, mas magiging maluwag ito pataas dito. Gawin din ng 5 hanggang 10 ulit. Pumili kayo ng goma na hindi masyadong matigas, lalo na sa unang ensayo, para matutunan ninyong gawin ang tamang galaw. O mga kaibigan, itong ilang ehersisyo na ito ay makakatulong na mawala ang sakit sa balakang, palakasin at patatagin ito, alisin ang paninigas ng piriformis na kalamnan, palayain ang superior at inferior gluteal nerves, at mapapansin ninyong mas lalawak ang galaw ng inyong balakang. Uulitin ko mga kaibigan, sa link sa description ay mas marami pang ehersisyo na hindi natin natalakay ngayon. Naghihintay ang mga iyon sa inyo doon. Hanggang sa susunod na palabas.